Good evening, everybody. So today is the last book club session for the year. Can you believe it? Nakaisang taon na tayo. We can Opo. actually call ourselves readers. And read. We can call ourselves well-read. Well read. Nakailang libro na tayo. 33. Tatlo. Dalaw. Technically, Nakatatlo. tatlo kung ika-count natin to. Kapag Mm-mm. katapos ay tatlo. Aray. Ang susunod nating goal, journaling. Dapat Feeling ko. sabay din tayo nagsusulat. O, sulat niyo. Kasi alam mo, sa Devil's Workshop, marami siyang mga questions. Pero talagang ang lalalim niya. Yung journal. Mga Yung mga question na hindi mo pa natatanong sa sarili mo. 10 feet yung lalim dyan. Oo. Kailangan mo talaga mag-introspect na pag nilay-nilayan. So, I was thinking maybe we can also do journaling, parang accountability partners talaga. Para imbes na magbabasa tayo, isusulat natin talaga. Pwede ate, itong journaling part ng ng pwede natin gawin next year. Or, what if ito yung i-podcast natin, yung mga questions ng chapter 15? Grabe. Like, yun nga na-realize ko kasi kulang pa talaga sa reflection na part. Kasi, although nagbubuklab tayo, meron konting reflection, yes. Pero on the spot. So, ang mo lang talaga yung surface. Like ako, mga simpleng tanong lang ha. What makes me happy? Ano yung mga glimmer na na moments na what really makes me happy? Hindi mo kasi siya everyday na ganun ka self-aware na ito medyo na-off ako pa ganito. Hindi ka ganun ka-aware. Although it happens. So yun ang na-realize ko. Anyway, so aminin na natin, hindi tayo nagbasa. Opo. Pero well-read po kami. Huwag niyo po kalimutan. Hindi po tayo nagbasa. So, ito na ang last, actually bonus lang siya, yung ibang mga versions wala eh. Okay. So, I think, pero napaka niya, hindi ko nga feeling na parang ito dapat yung last eh. Kasi parang ang negative ng ending. ang bigat ng ending. Pero pwede naman. Kailangan natin mag-introspect. Mag-segue na lang natin to something positive at the end of the sessions. Pero may 10 o'clock kasi ako, so we need to power through it. Pero at the end of the session, gusto ko lang din na since this is the last session of the year, I want us to recap and really think, you can start thinking about now kung ano yung mga bagay na you're grateful for this year. So key highlights of your year, milestones achieved, accomplishments that you're proud of, and then we can share that with the rest of the group. Kasi ako din, starting last year, I started to create a list of simple things that I'm grateful for. Tapos yung parang siyang idea ng jar, nalalagyan mo siya. Tapos at the end of the year, babasahin mo siya isa-isa. So ganun yung ginawa ko. Nag-start ako ng, ito yung parang ko yung moment na I'm so grateful for this moment. So nilalagay ko siya doon. Hindi ko alam kung naging consistent ako, ganun ka-consistent. Pero nalalagyan ko naman siya. Lalo na kunyari, may mga small things din, meron ng mga big things. Pero I think that's a good practice na I want to continue then for next year. Okay. So, ang mabigat na part dun sa workshop na to is yung different fears. You tackle the different fears na na-encounter natin. So, there are 6 basic fears that were outlined in the book. The first one would be poverty. The second is criticism, ill health, loss of love, old age, and of course, death. All right. So lahat naman na tayo, at one point in our lives, we encounter these fears. Okay. And then it also emphasized on drifting. Yung parang because you were so paralyzed by those fears na nagiging aimless or walang direction yung existence mo. And they just allow circumstances to control the course of their lives. So that's because of fear. Imbes na intentional yung buhay mo, you have a goal, may direction ka, you have the desire for something, and that yung nagiging trajectory ng buhay mo is because of that, all right? Leading to success. So,
drifting really robs an individual yung to unleash, to untap yung true potential na kaya niyang ma-achieve sa buhay niya. Alright? And it says here na yung mga fears na yon is the tools of the devil daw. Para talagang hindi natin ma-realize yung kung ano yung totoong kakayanan natin. Diba? So medyo mabigat. Mabigat talaga kasi we're talking about the devil. Because of those fear that leads to procrastination, it's actually the tools of the devil. All right. So, ang question ko is, how hindi ko alam kung kano natin i-share yung gano'n. So, can you provide relatable examples ng mga fears or at some point in your life, paano niyo siya na-experience? So, kahit ano lang, not all ha, kahit one of them lang para ano. Example, real life examples. Yeah. Ako na lang po yung magsa-start kasi very recent. So, Okay. Yung sa akin naman, ate, sometimes when you get too focused on your goal, wala ka ng ibang makita, kundi yun lang. Parang hindi mo na iniintindi yung ibang aspects of your life, which eventually will lead to imbalance. I think isa yun sa mga natutunan ko sa'yo, yung word na imbalance. Now, when you don't have that balance, doon nagsisimula for things to crumble. Kasi, while meron tayong specific goal, it's also important na maintindihan natin na magkaroon tayo ng balance sa iba't ibang mga bagay. And so, especially when you have the external factors, like people telling you, ganito ka, hindi ka ganito. And when it starts affecting you, I think, ang pinakamagandang gawin is to recognize, or first is to pause, step back, recognize that may mga times or moments na you will need help. Help meaning maybe you need to talk to a professional so you'll better understand feelings ko lang ba to, circumstance ko lang ba to, or kailangan ko na talaga ng professional help. Because otherwise, kung itutuloy mo lang siya, madederail na lang. So, personally, that's what I did nung mga nakakaraang panahon na feeling ko nothing's going right. Na ginagawa ko naman, bakit parang hindi ko nakukuha yung mga gusto kong makuha. So, yun. I-step natin yan ha. Kasi nangyayari yan sa mga freelancers, di ba? Kuha ng client, kuha ng project. Kasi gusto kong kumita na malaki. And in a way, it's fear of poverty. Di ba? Natatakot sila na baka magkulang yung earnings, hindi enough, di ba? Or hindi ma-sustain yung daily expenses, so may fear. And again, if you're operating on fear, hindi siya magiging magandang yung outcome. You have to operate on faith, desire, di ba? The other side talaga. Kasi fear, dahil sobrang strong nung fear na hindi ka na nakakapag-desisyon ng malinaw, ng clear because of that. It hinders, sa halip na maging for growth siya, nakaka-paralyze na siya sa success. Kasi out of fear. Ayun. So I think yun yung pinaka-closest kasi hindi ko maano sa iba. Pero somehow connected din, di ba? So I think the closest would be poverty in that case. Next. Pepper, may sinasabi ka ba? Parang... Wala akong sinasabi. May gusto ba akong sabihin? Sabihin mo na ate. Ikaw pa yung nag-iipon ng fears sa mga worries. Hindi na yung kay Ate Pepper, hobby daw niya. Mag-collect. Akala niya kasi collection. Collect them all. Nandito ako, nakikinig ako. Anyway, narinig ba ako? Yes, rinig ka. Okay, perfect. Learn ka lang. Japanese ka lang today, pero rinig ka na.
So, ayun. Yung, kasi last week na touch din namin, pero not in deep like this. Last time. So, ako, ang sample ko siguro yun nga, yung fear of poverty na, nagko-cause na siya ng, anong tawag dito, ng sleeplessness, ng, insomnia, ganyan. Kasi nasanay ako ah, sa sa dati na, alam mo yun, monthly may papasok, alam ko na kung magkano, nafo-foresee ko na. So, there's a lot of control compared to this year na kung hindi ako kikilos, kung hindi ako mag-iisip ng next step for the whole ano, ordeal, parang wala akong kikitain, parang gano'n. So, there's a lot of fear na a lot of the times parang kailangan 2:00 or 1:00 sine-set ko sa sarili ko tulog na ako para gigising ako maaga, I can do yoga and stuff, ganyan. But no, dahil ini-insomnia at kakaisip, inaabot ako 3:00, 5:00 ta's magigising ako after 3 or 4 hours, gising na agad yung utak ko. So, it I think it takes a lot of effort to work that fear. Oo, may fear, pero allow that fear to not allow yourself not to succumb to that fear para hindi maapektuhan yung other things. Sabi niyo nga ni Ate Kate kanina, the balance is important. So, ayun. So, stemming on fear, kasi it's a shift for you, di ba? Mm. Kaya iba yung kailangang gawin. It's a different approach. Pero kung titingnan mo, the glass half full is, this is the scenario. You are now in control of your life. Actually. And you were able to start your own practice, your own business because of it. Diba? True. Kung na-paralyze ka lang dun sa fear mo na, wala na akong full-time na trabaho. Tapos wala ka nang ginawa kasi nagsukam ka na dun sa fear na yun. Baka hindi mo yun nagawa, yung mga yun. So that means, nagiging productive ka pa rin on top of the fear. Diba? So yun naman yun. So you are lucky kasi you're in a position where you have that choice. Some people don't. Oo. Yeah. Gusto ko lang din i-add dun sa sinabi ni Ate Pepper tsaka ni Ate Heather na feeling ko in a way, parang working parang in a corporate setup made us dependent sa malalaking companies. Kasi parang doon natin na-feel na, ay, kapag boss ko, pwede akong tumunganga pero bayad ako 8 oras sa isang araw. Pero kasi ang hindi natin nakikita is yung time na nabibigay sa atin or nababalik sa'yo kapag umalis ka na doon sa environment na yun. Especially kung sa mga tao na mag-freelance pa lang or mag-start pa lang mag-freelance. Feeling ko hindi pa nila ganun makikita yung time na nababuyback nila once they decided to parang take their own chance or take the wheel personally to decide kung saan yung career progression nila. Parang kasi diba pag sa corporate, parang didikta ng kumpanya. Oh, dito ka. Ito yung career path mo. Ganun. Pero parang once you're out of that setup, biglang the world is your oyster. Nasa yun na lahat. And dahil ang daming possibilities and opportunities, minsan napaparalyze ka to a point na, ang dami ko options. I cannot choose. I don't know what's the right answer. So, it takes time to get to know yourself and to know your purpose. Kasi if you don't know your purpose or di mo alam yung goal mo, hindi mo ma-identify kung ano yung next step for you. Para siyang gano'n. Anyway, ayun lang. Natuwa lang ako, ate. Thank you. Kasi as a control freak din kasi ako eh. So, I know the feeling, Ate Peps. Okay, thank you. Aileen, ikaw ba? Which fear? Which fear yung nakaka-relate ka? Ayan, makaka-relate. Siguro po, yung... May jowa ka ba, Aileen? Aileen. May jowa ka? Aileen. Opo. Okay.
Sorry hindi na lang naman po ako sa mga pinay televiewers podcast. natin. Sorry po, taken na po Akala ko sila. Taken na sasabihin, po si Aileen. akala ko kasi sasabihin ni Ate Eloy, fear of jowa. Ganun pa. Ay, hindi. Hindi tayo magpapa-fear sa gano'n. Umalis ka, go. Gano'n. Walang fear of loss of love. Mm. Siguro Wag mo sabing more old on age, fear of failure, saka yun nga, yung poverty din. Kasi siyempre, nasa quarter life crisis. Yes, yes naman. Pero ayun, parang May halong kabastusan. May halong bastos sa mga matatanda. Anyway. ayun, medyo hirap din mag mag-fail. Tas lalo na, if yun nga, tulad nung sabi ni Kate kanina na parang naapektuhan ka na nung sinasabi ng iba. Kasi, before, parang hindi sa corporate kasi parang ilang beses ko na na-try din magpa-promote. Tapos parang 3 years na ako, tapos parang ang ending ako pa yung gina-gaslight, "You're not ready for it." Parang gano'n. Parang parang hanggang naapektuhan na ako na parang feeling ko parang nagfe-fail ako, ganyan. Tapos ayun, kaya parang for me it's a blessing din na maging part ng BC kasi parang at least, nakakita ako ng better opportunity na hindi lang ako makukulong sa kung anong ililimit yung sarili ko sa kung ano lang yung, um, parang tingin nilang kaya ko. BIR lang magpapakulong sa'yo pag hindi ka nag-file ng tax. Doon ka lang makukulong. Bakit naman for the scary yung pagbabanta? Parang ayoko na. Tapos evasion pala. Ikaw na, Earl. Shout out naman po sa BIR. Sorry. Friends po tayo. Sa akin siguro ang una is yung this is before, hindi ko alam kung nakwento ko na to sa inyo. Nagkaroon ako ng sorry, trigger warning. Nagkaroon ako ng moment before nung fresh grad ako na nagkaroon ako ng suicidal thoughts. Hindi ko ata kinaya yung homesick tsaka stress sa laboratory. Anong fear yun? So, ang fear na yun is feeling ko stemming out of poverty and judgment of others. Mhm. Kasi parang Okay, kasi growing up kasi is overachiever talaga ako. Tapos dun sa job ko, although magaling din naman ako, parang hindi ko nakikita na may bumabalik sa akin kasi I can barely save anything kasi gastos mo sa renta, gastos mo pangkain. Alam mo yun yung gusto mong magbigay sa family. Kahit hindi po ako inoobliga ha, just to be clear. Wala akong ganong obligation sa family. Pero syempre gusto mong mag-give back, 'di ba, yung ganon. Tapos parang hindi ko siya ma-fulfill kasi nga parang lapat-lapat lang. Tapos ang OT ko nun, guys, ang sahod ko, hindi ko na i-shoutout yung company ko, pero ang sahod ko nun is 15. Ang take home ko po is nasa mga 20 plus. Oh, alam niyo na kung gaano kalala yung OT ko. Ang work week ko po is 60 to 80 hours. Ang Ayan. work week ko nun. Mhm. So, malala talaga, as in hardcore ako. Kasi syempre may gusto ko marating. Tapos parang na-realize ko, parang hindi ko gusto yung environment. Trajectory, O parang, kasi tinitingnan, kasi di ba, if you want to know daw kung ano mangyayari sa'yo sa future, tingnan mo kung ano yung situation ng mga tao na nauna sa'yo. Tapos, they're all stressed, may kabitan, ano yun yung mga ganon. Yung parang lahat sila nagko-complain about their work. Okay lang sana kung ang nagko-complain lang yung mga rank and file, maintindihan ko pa. Pero nagko-complain hanggang doon sa management level na parang hindi sila fulfilled, hindi sila... So parang it's really demotivating. Nag-resign ako doon sa work, naghanap ako ng bagong work. Doon po ako napunta sa project management. So doon ko na-resolve yung ko. Tapos sa project management, medyo mas may control ako sa time ko. Kasi if I cram early, nagkakaroon ako ng free days. Doon din po ako nakapag side hustle, nagbenta ng insurance, nagbenta ng supplements, lahat. So, kung ano-anong ginawa ko, doon ko nakita na maybe may knock nga ako sa sales kasi ang pinaka nagta-thrive din ako nung nasa project management pa ako is yung pagbebenta ng project.
So, kasi ako po yung parang magpe-present sa board para ma-approvean yung budget, gano'n. Yun din yung pinaka-ano ko, yun din yung pinaka nag-enjoy ako. And do'n din ako talaga gustong-gustong ilagay nung boss ko. Lagi siya 'pag yung malalaking projects, yung mga hundreds of millions, ayun, yun yung ibibigay niya sa'kin para yun yung kasi nag-e-enjoy akong gumawa ng presentation, nire-research ko talaga siya para mabenta ko dun sa board yung approval, yung gano'n. So yun, dun ko naman parang medyo nalabanan na yung fear of poverty. Ta's nung naging akong Christian, dun ko na-realize na meron naman talagang better plan sa'tin si Lord. Parang never kami na-short. So nung nasa-short na ako kasi after pandemic, hindi na gano'n ka-boom yung business and nag-resign na ako sa full-time work. Nakita ko naman yung VC. Ta's basta laging nagpo-provide si Lord. Nakapagpakasal kami na sure ako na dream wedding yun ni Jeya. Hanggang ngayon iniiyakan niya yung mga videos namin. So, tapos nakapagpagawa kami ng bahay. Parang God will always provide. Nung nawalan ako ng kliyente sa VC, nagkaroon ng other client. Nung wala ako ngayong nung hindi nagbayad si Pierre, nakuha ako sa Waitrose. Alam niyo yun, parang God will always provide. Kaya ngayon, parang na-overcome ko na yung fear na baka magbalik kami sa hirap. Pero hindi ko na naiisip yun ngayon. Pero dati may ganun talaga ako na ayaw ko kasi na hindi better yung life na mapoprovide ko sa family ko. Parang gusto ko na naranasan ko na yung naghirap, naranasan ko na yung magluluto ko ng sardinas, ibebenta ko sa orgmates para meron akong pangkain ulit kinabukasan. So, ayaw ko nang bumalik dun sa ganon. So, parang, ayun. Pero alam ko naman na hindi na. Parang, ang nafe-feel ko talaga is merong better plan si Lord. So, ang bago kong fear ngayon lang is yung lumaki yung anak namin na hindi kilala yung family namin sa Philippines. Ina-unlock ang bagong fear. Ang naunlock kong bagong fear is dahil nag-move away kami sa Philippines, ang fear ko naman is yung parang hindi maging Fear close of yung loss anak of namin sa love. family. Loss Parang of ganon. Kasi, Kasi naalala ang ko, work around ito yung mo nga dyan, iiwan mo yung anak mo sa Pilipinas. alagaan Kilala mo ng si anak mo Jana. yung kamag-anak. Oo. Yun talaga. Hindi kilala ng anak mo. yung kwento ko kasi nung nakaraang episode, nung nakaraang webisode is ng season 1. nung kapag hindi ko alam kung may ganun din kayong feeling eh. Yung kapag nung bata ka, tas pupunta kayo sa lamay ng kamag-anak na hindi mo namang kilala. Meron. Tapos wala kang feeling. Yung hindi mo alam, malulungkot ba Indifferent ako? ka. Indifferent ka. Ayaw ko na ganun yung Hindi mo makilala eh. Ayaw ko na ganun yung feeling nung anak namin kapag uuwi kami tas nauwi lang kami for that purpose. Tapos hindi pa nila kilala. Alam mo, hindi man lang sila malungkot, hindi man lang sila gulat. Yung wala lang. Alam po, pupunta lang ako doon para magkape. Tsaka kumain ng biscuit. Yung ganun. Wala kasi silang association. Oo, kasi hindi ko sila na-meet, hindi ko sila nakilala. Wala akong attachment sa kanila. Ayaw ko na ganun. So, yun yung bago kong i-resolve kung paano magkakaroon ng connection sa family. With the internet naman, hindi family. na siya. Imagine mo dati nung pen pal pa dati, nagsusulat pa, nagre-record pa ng voice tape. Kamusta naman? Dati lang gamit, Kuya Earl. Although ngayon, mas madali na nga kasi yung mga pamangkin ko din naman sa Korea, parang ganun lang, video call. Mas madali na nga ngayon. Pero yun pa din, iba pa rin yung connection ng iba pa rin yung connection ng nami-meet mo talaga in person. Alam nyo naman yun. Di ba mas masaya din naman tayo kapag magkakasama talaga tayo together. Iba nga yung vibrations natin pag magkakasama tayo eh. Yes, kaya nga pag uwi mo, alam mo na. May video pag magkakasama tayo. So, gusto ko lang video May mic na si Ate Eloy eh. Ikaw na, Jana. Sa huli na ako kasi lahat yan eh. Yung sa akin. Jana, catch them all din. May connection din. Wala nang Hindi naman sinabi. Ito pala yung mga kinokolekta yung kala ko make-up, cellphone, gano'n. Fears pala. Siguro yung akin, feeling ko din nakaalpas na rin ako dun sa fear of poverty. Kasi gano'n ang mga new rich. Taray. Fear of poverty. At saka
At hindi kasi Appeal tayo din yan. yung feeling na, yung sinasabi ko nga kay Jel, na parang kanina nakita ni Ate Ella, nung pumasok ako sa Discord na sa Dunkin kami, medyo ginagawa namin siya morning routine natin. Everyday, gigising kami at a certain hour para matrain na namin yung katawan namin na morning person kami. Tapos, ang reward namin, dahil gigising kami sa alarm namin, magkakape kami sa Dunkin Donuts. Tapos may dala lang kami laptop. Light work lang. So, parang kanina, pinag-uusapan namin yun. Kasi parang, ang dating yata sa kapatid ni Jel is parang, uy, magtabi naman kayo ng something for your wants. Diba? Kasi parang hindi kayo pala Shopee na ngayon. Hindi kayo pala bili sa atin. Pero parang, sabi ko sinadya, ay, ito lang kasi yung mga wants namin. Yung pupunta lang kami sa coffee shop sa umaga. Tapos, kapag gusto namin kumain ng masarap, hindi namin kailangan magbilang ng barya sa wallet to check kung makakain ba tayo dun sa masarap. Yung iba-budget mo, pipiliin mo, yung mga ganun. So, feeling ko overall, na overcome ko na yung fear ng poverty. Pero, mas ang sa akin, is yung fear na mabaldado talaga ako. Ill health. Oo, sa health. Like, actually, this year, di ba, parang yun nga, alam naman nila ate yan, na parang mas nag-focus ako sa health ko this year. Kasi nga parang feeling ko, hindi na po ako bata. Iyak. Hindi na po ako bata. Titas of Manila na. And hindi, kasi parang I'm seeing people, parang hindi ko po sila, pero alam mo nasa 40s, nasa 50s, na mga women na masasaya, na active, even 60s na active sila, na they look good. Kasi they're very self-aware na dapat conscious sila sa kinakain nila, conscious sila sa mga ginagawa nila to be better. Tapos Earl Clyde Matthew Pia raised a hand. Hindi, may gusto lang ako i-add doon dyan na kasi 'di ba parang sa atin may mindset tayo na kapag senior na parang ugod-ugod na. Hindi ka na lang sa gilid. Nakaganon ka na lang. Dito hindi. May mga ka-gym kami 70 plus, promise. Oo, diba? Nagba-body combat pa, ganun. Nananapak pa. Hindi siya kasi nagja-jump kick 70 plus, kaya nyo ba yun? Parang sa atin yung 70 plus, diba nakaratay na? O meron din yung lola nga, ang tinuturuan nung isang lola mag-weightlifting, apo niya na sa tuhod, be. Bogs. Sino ka dyan la? Si Lola ang ibig ating sabihin, parang lang talaga siya, parang kung nakasanayan mo siyang gawin, kung part talaga siya ng life mo, kung mas active ka, kaya talaga siya. Parang hindi. Kasi nga parang natakot ako na ayoko na one day kapag tumanda ako, hirap na akong huminga, hinihingal na ako sa konting pace ng lakad ko, or yung parang I can't do parang things na I want to do. Parang So, tsaka medyo NSFW din, pero yung nauubos din kasi yung sex drive mo kapag hindi ka active. Diba? Tandaan nyo po yan. So, dapat mag-exercise kayo. Fear of loss of labor. Sa 7 yun. Sa 6 fears, pang 7 yun. Now we know. Na-unlock na natin yung secret. Yun yung number 1 ni Ninang. Yun. Yun talaga yung ko number 1 motivation. Number 1 fear. Pero diba? Ako naman napaka-timely nito sa akin. Actually, kahapon lang to eh. Pero I would say then na bypass o na-outwit ko na yung overcome ko na yung fear of poverty kasi pero nakaranas din ako ng loss of the lows, guys, talaga. As in, yung Papo Siomay na 20 pesos, hati kami ni Enzo doon. Tapos pinapauna ko siyang kumain kung ano yung matira sa akin. Ilan yung siomay doon sa 20 pesos? Apat lang yun, B. Apat lang yun. Ang meal ay 25 pesos. Ganun kalala. Ano yung waistline mo ng mga panahon na yun, te? 2 inches. Negative 1. Negative 1. Siya nun. Oo, ganon. Kung wala kaming pambiling gatas, ganon kay Enzo. Lows of the lows talaga. Yung talaga manghihiram ka, mangungutang ka. Hindi mo alam kung anong papagatas mo sa anak mo. Yung asawa ko pa dati, yung tatay ni Enzo. Yun. Na-overcome ko na siya kasi tiwala ako sa skills ko na kahit mawalan ako ng pera ngayon, mabankrupt ako ngayon, kaya kong kumita.
Kasi na-acquire ko na yung skills Yes. to earn money. So wala na, hindi. Kahit mabankrupt ako ngayon, mag-start ako from scratch ulit, mawala si BC, alam ko, kaya ko uling bumangon. Kasi na-acquire ko na yung mindset, yung skills, tenacity, perseverance, lahat. Kaya ko siyang gawin. Kaya niya ko mag-start yung sa skills. freelance. Pero So, don't tempt I the think- gods. Yes. Naniniwala akong hindi mababankrupt yung VC. Huwag mo siya Yun yung sa natin yung universe. I think kailangan yung i-achieve. Na na-acquire niyo na yung skills, so sobrang tiwala kayo sa skills niyo, sa sarili niyo. Believe in yourself na walang makakagapi sa inyo talaga. No one can break you down. Yung criticism, of course, na-experience ko to, why, nung nabuntis ako. Imagine niyo ba yung moment na nagtapat ako na nabuntis ako, hindi ako makaka-graduate. Not once, but twice. Kasi sabi ni Alala ko yung Diba? Yung mga ibang tao, masubukan yung pagmamahal ng mama ko. Kung mahal ba talaga yung ba? ibang mga tao, so sobrang fear of criticism nila, nagpapa-abort sila, nagpapakamatay sila kasi hindi nila kaya tanggapin yung kahiyan or yung criticism ng magulang nila. Oo. Yung fear of health, it's not really a fear for me, but I use it as a motivation. Why? Kasi I have kids. I want to live longer so I can experience pa yung mga milestones pag nag-asawa na sila, nagkapamilya na sila. And of course, with VC kasi maraming tao yung umaasa din sa akin. Yung Yes. fear of death, at one point, pag nanay ka, mahirap to eh. Paano kung masagasaan na lang bigla yung anak mo? Yung ganon. Oo, malala talaga. Kaya, alam mo, Pag may dama yung anak mo, paano muna kung ikaw? Hindi. Hindi ko narin nasa school yung anak mo, inayaan mong pumasok sa school, di ba? Hindi mo alam yung pwede mangyari. Imagine yung fear of death ng mga parents sa US na nagkakaroon ng pamamaril. Marilan. Di ba? Sala. Sa school. Na tipong yung mga magulang na gano'n na parang ayaw na mag-school yung mga anak nila, gusto nila na lang sa homeschooling na lang, or talagang na-stress, na-depress pag malayo yung anak. Imagine mo kung OFW ka, tapos may anak ka. Di ba? Yung ganon. Saka, ako kasi, yung nanay ko namatay sa cancer. So, alam mo na yun, parang meron ka ring tendency. Pero hindi ako, so the reason why siguro na-overcome ko yung fear of death. Una kasi, hindi ako ganon ka-attach. Hindi rin ako, kasi mula nag-college ako talagang independent ako. Hindi ako hindi po na homesick, yung gano'n, wala. Kaya ko mag-isa. Pero baka may hindi naman. Pero independent kasi talaga ako. Kahit nung namatay nanay ko, also malungkot ako, pero alam ko kaya ko. So I think that's how I'm built talaga. Yung fear of death na, ano nga yung point ko? Kalimutan ko yung isa sa dito. Yun nga, yung sa parents ko, okay lang ako, kaya ko siyang tanggapin. Pero the way I overcome the fear of death is, I know that I'm doing my life with purposeful, and I'm doing something good with my life. And kahit kunin ako, imagine nyo ba, paano kung bukas bigla ka na lang masagasaan? May na-share ko nga kay Joel, yung pamangkin ko, 16, 17 years old, bigla na lang namatay, malusog ha, pagmumotor. Diba? You can die tomorrow. Hindi ka na lang nagising, magka-aneurysm ka ba natutulog? Hindi na dahil nagpapatog, trigger warning ha. Pero life is so precious, life is so short. For you to waste it sa mga fear, pag-overthink na wala ka naman nagawa. You're living your life with purpose, you're doing something good, wala kang inaargabyado na tao. You shouldn't fear. You've lived a full life, a rich and full life. Hindi mo kailangang mag-fear. And then, syempre, old age, kasi alam naman natin na yan. Kasama na yan. Hindi na tayo matanda, mabagal lang metabolism and all. Right? And I think yung loss of love, itong mga gaming, yung, alam mo yung high school, yung nung pag may jowa ka nung high school. Parang ganyan. Bakit hindi ka nagre-reply? Wala no, kasi hindi mo sa akin hindi mo ako sinabihan ng eat well. Hindi ka nag-I love you bago ka natulog. Hindi ka nag-good night. Ako kayo eat well na nag-lunch ako. Saka yung overly na silosa, talaga, na hindi na siya healthy, na toxic na. Yun, siguro, fear of loss of love. I think fear and also yung mga ganon, depression, stems out from yung feeling mo
you have nobody to depend on. Pag strong yung relationship and ties mo with your family, your friends, you have a network, you have a support system, kahit anong problema, kakayanin mo talaga. Diba? If you have a partner and alam mo na meron kang ride or die, kahit ano kakayanin mo. So ang sabi ko kasi sa kanya, kahit mag-isip ka na mag-isip, dyan sa mga worries mo, lahat ng yan, it doesn't solve your problem. Diba? So imbis na mag-worry ka, mag-worry, you think about solutions. So binigyan ko siya ng solution. Ito yung bayad mo dito, yung loan mo dito, ito, yan. Ito yung kailangan mo para makasurvive. Another solution is cut down expenses. Tanggalin mo yung motor na pinabayaran mo buwan-buwan kung hindi naman yan for income. Huwag mo nang magluho, mag-cut down on expenses. Kasi hindi niya na naisip yun eh. Kasi ando na siya sa fear na, paano kung bigla na lang akong nung pinagkakautangan ko, tapos ipabarangay ako or pakulong. Sabi ko, walang nakukulong kahit credit card nga na 100,000, hindi naman nakukulong eh. Diba? Kasi sabi ko, kailangan mong tanggalin yung fear of failure. You have to strip yourself naked ng ego and pride. Don't think of yourself too highly na parang, ay baka isipin nila, Diyos ko, yung mga tao na yan, may mga problema rin yun sa buhay nila. They're too busy minding their own life to even think about yours. Hindi ka ganito, totoo lang, yung spotlight, spotlight, yon. Spotlight effect. Spotlight syndrome, na parang feeling mo, tinitingnan ka nila. Diba? Hindi. Don't think too highly of yourself na parang they care or their opinion matters. Ang importante, ikaw. Diba? So, yun minsan. So, sabi ko naman sa kanila na, and this is the same with you guys na, hindi ka naman bibigyan ng blessings if you're not meant to share it with others. Diba? Maswerte ka lang kasi ikaw yung binigay dun sa position na you are able to help people. Pasalamat ka, ikaw yung nandun sa position na yun. Paano kung ikaw pala yung person sa family mo na ikaw yung black sheep na laging diba? So, be thankful kung nasan man kayo sa position niyo right now in your family or in society na you are blessed with a lot of opportunities. Make sure to share your blessings with others. Saka yun naman din kasi yung parang promise ko before, yung sa burol ng nanay ko na, kaya yung kuya ko, take care of my brother. Yung mga sisters ko din. Kasi hindi naman sila ganun. Hindi sila kasing talino ko at kasing talented ko. Sorry. Conceited. So yun, minsan hindi sila ganun ka-capable. Hindi lahat ng tao may kapasidad, may skills, may talent to improve their lives. So we're grateful. Lahat tayo may skills tayo. Diba? So don't dwell on, sabi ko nga, alam mo, ate, so kung tutuusin mo, kasi masyado kang nakukulong dyan sa mga problema mo. Madami pa actually tao na mas malaki yung problema. Ikaw may bahay ka, malusog ka, nakatawan, di ba? Nanggaling nga tayo sa bahay aruga eh. Di ba? Paano kung may cancer ka na? Para kung may yun nga, life-threatening na disease. Paano ka na? Hindi nakakayanin ng kalooban, di ba? So, maswerte tayo, we're at a point in our lives na may shelter tayo, where there's food on our table, we have a job, we have friends, we have the things that we need to survive, even actually more than enough pa. So I'm just really grateful na I'm in a position na kaya kong tumulong sa mga kapatid ko. Diba? And hindi lang sila. Na we're providing opportunities for other people as well. Yun lang. May meeting na ako. Salamat. Bye. Thank you, Ate. Thank you. See you next year. Bye-bye. So yun lang. So siguro, medyo, yun nga sabi ko, mabigat kasi yung mga fears. Tapos pag hindi mo kasi siya inalam sa sarili mo na, ito pala yung fear ko. Pero, we have to be introspective din dun sa mga positive side. Na I started to be very self-aware. What are the things that really make me happy? Yung talagang my life is full.
So, Yes. I encourage us na for next year, let's start, Journal. let's start capturing and be self-aware and share with each other yung mga glimmer, yung moments na we feel joy, gratitude. Yung talagang, alam mo yung swelling, yung nakakalaki ng puso yung ganong moment. Kasi minsan lang yun eh. Minsan take for granted natin. There was once last year na my husband is not very vocal. Pero there was once na nagsulat siya ng letter for me. Tapos naghubad na lang. Joke lang. Nakakausap. Ko yung message na yun. Importante, mabilis ka kausap. Kinapture ko talaga yung message na yun word for word. Kasi ako, naalala ko talaga detalyado, away. Pero yung mga ganun, hindi ko na maalala. So, yun yung mga moment. Let's start sharing in the next year na, ito, I want to share this moment, ganyan. From this moment. Moments from Ano ba tawag dito? Earlier this year. Next year. Earlier this year, may nagsabi sa akin na sabi niya, meron kang mga hindi mo parang may mga Nakaganon ba siya? May bolang kristal ba siya? Hindi pa siya na pinabasa. Ba't parang yung friend ni Ate Pepper ay ayan na nga ba sinasabi ko. Yan nga ba sinasabi ko, Ate Pepper, masyado ka nang napapadala sa perya. Hindi naman reading. Actually, meron si Ate Pepper ng time na yun. Nagka-color game siya. Tapos meron lang lumapit. Yung card, it's not about reading Tarot? your palm. Hindi siya tarot. You give your energy to the card, tapos you choose the card, and then you read it. Tarot. And then, majority ng pinagawa ko nun, it really, tawag dito, pinagawa ko tsaka yung mga nagawa nun, parang it really talks to them in a way na, like for me, ang sa akin is, meron akong mga hidden fears and ang tawag dito, shame or the other side of myself na hindi ko tanggap daw, sabi ng card. So sabi sa akin nung nagpagawa sa akin nun, sabi niya, start doing the shadow journal. Black journal. Kasi black yung libro. True. Black yung shadow. I'll charge it for you. It's a fact. So, yes. So yun, shadow journaling na it allows you to understand your fears, your things you don't want about yourself, and it's there. It's not something that you want to remove, or it's something that you want to remove, but it's something that you don't need to remove. It's part of you. So what you can do is embrace it and allow yourself to work with that shadow self of yours. Para hindi ka ma-succumb nung shadow na yun. Yun lang. Ang nice. Ate, kami paano yan? Marami pa tayong mga journal topics na Mag-journaling tayo next year. Bumili tayo ng notebook. Gusto ko nga yung visual na yung jar, tapos lalagyan mo siya ng mga post-its ng mga glimmer moments. Tapos mo siya through the year. We did that. Sa office ko dati, pinagawa ko mga yan. Meron tayong project. Ang group na cookie jar method yung tawag cookie dyan. jar. Virtual. So next year, dapat meron na tayo mga jars. Hindi. Tapos, bibili ng colored post-it, tapos colored paper. Colored game. Through the years. Yeah. What if, magawa ka ng list na pwedeng maglagay lang ng long text. Tapos hindi i-require yung kung sino magsasubmit. Form lang siya. Tapos ilalagay mo lang kung ano yung thankful for thoughts mo, grateful things. Tapos we can do it online after the year. Kunyari, pwede for yourself, for the company, for your teammate, for anybody that you want to meron ako niyan. Ganito. Siyempre, list lang siya. Hindi na ako nag-form para sa sarili ko, di ba? Bayan, pangit ate. Ang pangit ng iyo. Walang form. Ngayon, Maganda tayo for the group. Pasisilipin natin at the end of the year. Pwede nga rin yan ng quarterly na activity. Pwede. Review tayo. Yan. This is my category siya. Ang taray.
May Work category pa. differently. Ito, yung sabi ko sa'yo, love letter ng asawa ko. Yung sweet message niya. Yan. Tawa ako yung nakuha ko na yung mga passport. Gusto ko look after. Tapos ang cute na mga pictures nila dun sa passport. Tapos nag-Mother Day celebration kami na twinning kaming lahat buong family. Tapos nag-picture kami. Taray. Bongga. Ito, yung 1M savings. O, hindi ako ganun ka-consistent, pero sige. May 1M, gusto niyo ba yun? End of naman, may 1M savings tayo. Pwede. End of this year, mag-ocular na tayo para sa office natin. Hindi, pangarap ko talaga ngayon, di ba sabi ko travel, out of the country travel. Uy, mag-Disneyland tayo sa April. Excited pa ako. Mayak talaga ako doon. Anyway, sige, tuloy niyo lang. Tapos, punta na kay Garn. Thank you so much. Okay na tayo. Ayun. Okay na tayo. Ano yung tutuloy namin? Okay, bye-bye. Bye. Bye. Next week.